Kapag ang mag-asawa ay totoong nagmamahalan, malaki ang magiging epekto sa kapaligiran niya. Example, hindi ko alam kung nabalitaan nyo kamakailan, ako nakita ko lang sa FB, yung istorya ni Mrs. na pumunta ng Amerika para dalawin ang kanyang pamilya. Siyempre, pagbalik dito sa Pilipinas, quarantine siya for 10 days. For 10 days, dinadalaw siya ng mister niya walang mintes. Kahit pa yung work ni mister ay out of way dun sa hotel kung saan nag-stay si Mrs., kinakailangan pa ni mister na gumising araw-araw ng napakaaga para lamang masilayan si Mrs. kahit sa bintana lang ng hotel, ha? At nung ika-9 na araw, tumapat ng anniversary nila. Kaya nagulat si Mrs. Bumalik si mister, hating gabi, may flowers para sa kanya. Dagdag pa ni Mrs. sa interview, hindi nga talaga siya nagbago. Dati na, ganyan na siya ka-sweet sa akin. Kahit 9 years na kami, at kahit 3 na ang anak namin. O diba? Ang ganda. Kaya nga yung title ng balita, bold letters, Sana All. Mapapasana all ka talaga. Ako nga napasana all eh. Sana all. Mapapasana all ka kasi nakita mo maganda. Nakakahawa. Isipin po ninyo ang konteksto, pandemya. Pero nakalimutan natin, pandemya ngayon. Dahil sa magandang inspirasyon na naipakita ng nagmamahalang couple na yon. That's it. Ang pag-aasawa, ang kasal, sa totoo lang maganda. Nakapagpapaganda. Pinapapangit lang natin. Basically, sa pag-iisip, na ang kasal ay papel lang. Pangkaraniwang kasunduan lang. Well, kung ito ay kasunduan lang ng tao sa tao, halimbawa, ikaw may kontrata ka sa isang tao, sa isang kumpanya, sa grupo ng tao. The moment na i-disobey niya, hindi niya i-honor yung napagkasunduan nyo, iskap mo yung papel, punitin mo. Yun ang kasunduan ng tao sa tao. Pero hindi ganyan ang kasal. Hindi ito sa pagitan lang ng tao, ng dalawang taong ikinakasal. Maliwanag ang sinasabi sa Bible. Hindi ito gawa-gawa ng simbahan. Ang sinabi dito, ano? Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalayin ng tao. Ibig sabihin, hindi lang yung dalawang tao ang involved. Kasama ang Diyos dito. In fact, ang Diyos ang siyang nagpag-iisa sa dalawa. Kung paano ang 1 plus 1, imposibleng maging equals 1. Napag-iisa ng Diyos ang dalawa. Siya ang nagpag-ugnay sa kanila. At kung siya ang nagpag-isa sa kanila, wala kang karapatan o ang sino man, wala tayong kapangyarihan na buwagin yan at pakialaman yan. Kaya, i-hold natin bilang totoo talaga yan. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalay ng tao. Ibig kong sabihin ganito, hindi niyo ba napapansin? Ito, napapansin ko, dami kong kinasal lang ganito. Habang lumalakad yung babae sa aisle, si lalaki, ganyan, umiiyak. Di ba? Kaya ang nangyayari, parang nag-expect na kayo. Habang lumalakad yung babae sa aisle, tinitingnan nyo, titingin kayo sa lalaki. So yung lalaki parang nape-pressure, iyak ba ako? Iyak. Kung bakit gusto ko magsalita, parang gusto kong sabihin ganito, umiiyak ka ngayon, siya naman ang paiiyakin mo pagdating ng panahon. O, di ba? Tawa ng tawa mga bitter. Kampi-kampi na. Seriously, let me end by saying this. Ang tindi nung pangako, kailanman, not even once, kailanman, hindi kita pagtataksilan. Lalaki, kaya mo yon? Come on. Kahit isang beses, hindi ka titingin dun sa babae? Ako nga, kung minsan tumitingin, ikaw pa. Ay, ba't ko ba nasabi yun? Ano? Kaya mo kahit minsan hindi? O babae? Kahit minsan, in any forms of unfaithfulness, hindi mo magagawa kahit sa isip at sa puso mo? Kahit minsan, come on, huwag tayo maglokohan. Wag! Alam mo, alam ko, hindi nyo kaya. Kaya nga kayo, nagpapakasal sa Diyos, naghahawakan kayo ng kamay ng mahal ninyo,
Kasi sinasabi niyo sa Panginoon, Lord, gagawin namin ang lahat, magpapakabuti kami, iwas kami sa tukso, iwas sa bisyo, lahat gagawin namin. Pero kulang ito. Kailangan namin ng tulong mo. Yun ang ganda ng kasal. Humihingi tayo ng tulong sa Kanya kasi alam mo, sa sarili mo, hindi nyo kaya. Tama, may mga kinakasal sa simbahan na naghihiwalay, pero walang kinalaman ng Diyos dyan. Sapat ang grasya ng Diyos. Kung hindi pa kayo kasal dalawa, ikakasal ko kayo. Kahit konti lang tayo, kahit hindi pa kayo mag-donate. Pagkatapos uwi na lang, wala nang handa. Simpleng kasal. Pero sinasabi ko sa inyo, kung ganyan lang ang kasal ninyo, kahit gaano kasimple yan, yan din ang grasyang tinatanggap ng mga bonggang-bonggang kinakasal. Pare-pareho ng grasya, nasa sa tao lang talaga. Walang kinalaman ng Diyos sa pagluloko ng asawa mo. Walang kinalaman ng Diyos doon. Ang kagandahan ng kasal ay nakasalalay sa Diyos. Mas pinagaganda lang kung nakikikooperate ang tao. So pwede ba, wag nating gawing pangit ang kasal na sa totoo lang ay maganda. At wag nating pilit na gawing maganda ang pangit talaga, ang diborsyo. Okay, pwede mo sabihin, Father, mas maganda ang kalagayan ko ngayon kaysa sa dating asawa ko noon. Kasi ang naisip mo yung pagluloko niya. Kung paano hindi nag-work yung relasyon yung dalawa. Eh, paano kung nag-work? Paano kung hindi siya nagloko? Paano kung everything went on very smooth? Kaya hindi mo pwedeng ikumpara. At hindi lahat ng nakikipaghiwalay, nagiging maganda rin ang buhay tulad mo. At paano na-consider mo rin ba naging kalagayan ng mga anak mo? O magiging kalagayan ng ibang mga anak na maghihiwalay ding mga magulang? Come on, marami yan. Sudlong-sudlong yan. Kaya please, hindi ka naman kinokondem ng Diyos. Kahit mamatay ka na hindi ka kasal sa iyong kinakasama, basta't ikay naging mabuting tao talaga, I don't think na ikokondem ka ng Diyos. Pero, huwag mong papakailaman ang kanyang utos. Ibang usapan yon. Heaven and earth will pass away, but not my words, not His rules. It will always stand. Besides, mahirap yung madali nga yung batas ng tao. Madaling sundin, pero madali ring abusuhin. Hindi natin alam kung saan tayo pupulutin. Mainam nang sumunod ka sa utos ng Diyos. Alam mo, sigurado ka, mahirap man, pipilitin kong sundin. Alam niyang makabubuti para sa amin. Kung mag-fail man along the way, siya pa rin naman ang asahan kong kakalinga sa akin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang na ito. Maganda ang kasal, wag na wag nating papangitin anuman ang maging karanasan natin. Kasalanan man natin o kasalanan ng mga taong inaasahan nating tunay na magmamahal sa atin. Lagay natin